Extradition is the removal of an extraditee from the Philippines to the requesting state. Ang keyword dito is requesting state. Malamang yung kay Buloyski, yun ang extradite. No, pagkatuluyan ng request ng Estados Unidos na ilipad na po si Buloyski doon, tingin ko ho, ibibigay na ng Pilipinas yan. Tapos pinag-usapan na din po sa Congress yung kay Buloyski, mga kababayan. Ibig sabihin, ibang bansa. Ang ICC, hindi yan state. It's an international tribunal. Hindi applicable ang kaso ni Bato dito. Naku po, huwag niyo sabihin, sir, na matutuluyan si Bato na pumunta doon kay dating Pangulo Duterte. Kabado ho yan. Ang batas na applicable sa kaso niya ay ang RA 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ito sabi dito, the government may directly surrender an accused person to an international court without following the extradition process. Ayan, malinaw, di ba? Ang kinakaso kay Bato ay crimes against humanity. So, pwedeng isurrender ng gobyerno si Bato under RA 9851. Naku po, Bato, susurrender ka daw ng gobyerno, tinatakot ka ni attorney, Hindi kailangan dumaan sa extradition court. Klaro yan. Ngayon, wait natin kung meron talagang warrant against Bato, and wait natin kung ano ang gagawin ng gobyerno. Habang naghihintay kayo, pwede niyong pakinggan ang kanta ng banda kong Hey Moonshine. Available kami sa Spotify at sa ibang streaming apps. Nag-advertise na si attorney. Ngayon naman, ang sabi ni Bato de la Rosa, ito daw ho, nabulabog daw. Kasi nung nabalita ho, mga kababayan, yung tungkol doon sa arrest warrant o sa warrant of arrest, na sinabi ni Ombudsman Remulla, nabulabog daw po si Bato. If they want to commit the same mistake again, then go ahead. Bakit? Paano nyo nasabi na mistake yung kay dating Pangulong Duterte? Wala naman naniniwala doon na na kumbaga kidnapping yung ginawa doon. Sino ba ho ang maniniwala, mga kababayan, na sandamakmak yung kapulisan tapos kidnapping ang sinasabi nila? Sila pa yun nanakit doon sa mga kapulisan. Ang kidnapping, kung pribado, yung kumuha kay dating Pangulong Duterte. Merong Miranda rights. May warrant of arrest. Naka-uniforme yung mga kapulisan. Paano nyo sasabihin na kidnapping yun? At ito isa pa din po sa pinapalaganap at pinagkakalat ng mga DDS na si Bato din daw po malapit ng kidnapin o kikidnapin na daw po. Kaya hindi sila mabigyan ng mga interim release dahil po diyan sa mga ganyang ginagawa nila at sinasabi nila, idagdag mo pa yung jailbreak ng Vice Presidente na si Sara Duterte. Wala na. Kaya ang nakikita ko na ending nitong mga ito, mga bossing, sama-sama sila doon sa ICC. Sabi ni Kenny G, sus, kayang-kaya mo yan, Bato. Sabi mo pa nga bring it on. Oo. Meron pang berewek. Si Bato de la Rosa. May berewek, may bring it on. Meron pang, ano ba yun? Meron pa sinabi, yung kanina nga, nakalimutan ko na. Yun yung mga kataga na sinasabi ni Bato de la Rosa. At isa pang tanong ko dito. Kung hahayaan niya si Trillanes talaga, na si Trillanes ang magposa sa kanya. Kasi siya mismo may sabi noon, mga boss, di ba, Transformer? Ano sabi niya? Come on, Mr. Trillanes, make madi. Yun ang madiin na sinabi ni Bato. Come on, Mr. Trillanes, make madi. Kung gusto mo, ikaw pa ang magposa sa akin. Yung dating senador, mukhang game na game ho. Mga boss, mukhang game na game po. No? Ay, Diyos ko. Sige. Mag-question and answer tayo ngayon. Sa tingin ninyo, ano ang posibleng gawin ni Bato de la Rosa? Meron tayong meron tayong tatlo na pagpipilian. Magtatago si Bato? Kasi yun yung nakikita, napapansin ko base doon sa kanyang mga sinasabi at sa mga salaysay niya. Pwedeng magtago. Ito, yung magtago is dahil nakita na natin, natunghayan natin, nung inaresto ang dating Pangulong Duterte, si Bato biglang namundok at nagpatay ng cellphone. Kaya
Kaya isasama natin sa pagpipilian yung magtago. Sumunod naman ho, mga kababayan, is sumuko ng maayos. Tingin nyo susuko si Bato de la Rosa ng maayos? At ang sumunod naman ho, mga kababayan, manlalaban. Kasi hindi nga nila nirerespeto yung ICC di ba? Hindi nila nirerespeto. Pero wag naman sanang manlaban si Bato de la Rosa. Kawawa, sayang yung pamilya. No? Bato kasi ganito yan. If ever naman na ikaw ay ikaw naman ay makulong, maisama doon sa dahig, madadalaw ka naman ng pamilya mo Mapupuntahan ka ng pamilya mo. Di ba, Jake Bueno? Oh, kesa sayangin mo ang buhay mo sa panlalaban, wag na, okay na yan. No? Ano na lang, yung tipo bang sumama ka na lang ng maayos. Kasi bakit? Tagal mo na ipinapangako sa mga DDS na sasamahan mo si dating Pangulong Duterte. Pinangako mo pa sa kanila na bago mag-eleksyon na bibisita ka kay dating Pangulong Duterte. Bago o pagkatapos ng eleksyon, bibisita ka sa dating Pangulo. Hanggang ngayon, hindi mo pa din ginagawa. Di po ba? Hanggang ngayon, wala pa din pong nangyayari, mga bossing. So at least, kapag ka ikaw, pinunta ka na doon o dinala ka na doon, naku po, boss. Di parang nasunod mo na yung pangako mo sa mga DDS. Di ba? Sabi ni Aviator PH, hihiram ng piluka kay Marcoleta para makapagtago ng PACE. Sabi ni Lily, None o Nan, kung wala naman siyang sala, bakit siya matatakot? Libre naman ang plane ticket. Correct ho. Di ba? Correct ho. Para doon sa hindi naman napakinggan etong kanina natin, no? Naalala nyo si Marcoleta kasi sa ko to diniscuss no, doon po sa Mark Ramos channel. Alisin na natin si Bato, baka nangangatog na yung itlog niyan. Ngayon no, mga kababayan, dakuin natin, mabilisan lang ho si Marcoleta, no? Ano dito? Kung maalala nyo, yung pangako ni Marcoleta na 2,000 pababa, libre na. Eto, mukhang lalong hindi mangyayari ho. At mukhang salungat pa doon sa pangako ni Marcoleta nung panahon, nung eleksyon ho, mga bossing. Na-discuss ko na ito doon sa Mark Ramos channel. Pero dito, yung mga bago, pakinggan nyo ho mga kababayan. Diba? Eleksyon. Sabi ni Marcoleta, maaari naman po, 2,000 pababa. No? 2,000 pababa. Maililibre natin yan sa mga kapwa natin Pilipino. Ngayon ho, hanggang ngayon ho, mga kababayan, hindi ko na ulit narinig si Marcoleta na dinidiscuss yung 2,000 pababa na kuryente, sagot niya. Wala na ho.